Hindi rin ba parehas ang reading ng SCC at LVD mo? Baka di mo pa na-adjust? Hindi rin ba agad mag-on kahit naabot na ang turn-on voltage? Baka di pa na-set ng tama ang timer. Tara, i-demo natin ang mabilis sa video na ito. Kung paano i-adjust ang reading, paano i-set o unset ang timer, paano i-set ang cut-off voltage, paano i-set ang turn-on voltage, at i-simulate kung paano nga ba ito gumagana. Itong digital voltage source ang magsisilbing battery natin para makontrol natin ang pagtaas at baba ng voltage. Makikita natin na hindi match ang output level ng supply natin compare sa reading dito sa ating LVD. Kailangan natin ma-adjust ang reading niya para mag-match sa totoong battery level or output ng DC source natin sa simulation na ito. Pindutin ang left button at i-hold ng mga 3 seconds hanggang mag-flash ang display. Dahil mas mababa siya, pindutin ang left button para madagdagan at maging 12 volts din ang reading. Match sa output ng ating DC source. Ang susunod naman ay i-check natin kung may nakaset na timer sa pag-turn on. Pindutin ang right button at i-hold ng 3 seconds din. Makikita kung meron nakaset. Kung 0, ibig sabihin ay immediate o walang delay sa pag-on. Kung 1 ang ilalagay natin, ito ay 1 minute. Kung 2 naman, 2 minutes. Ibalik muna natin ang 0 para wala munang delay. Pag naabot ang turn-on voltage, mabubuhay agad. Ang pag-off ay sadyang walang delay dahil hindi pwedeng ma-delay sa pag-protect sa battery sa pagka-over-discharge. Ngayon, iset naman natin ang cut-off and turn-on voltage. Sa sample na ito, gawin nating 11.2 volts ang cut-off at 12.8 volts ang turn-on. Kaya naman, ang difference na isiset natin ay 1.6 volts. Una, pindutin natin ng 2 beses magkasunod ang left button. Iset ang cut-off voltage. I-check natin kung naiset niya ng tama. Pindutin ng 1 beses ang left button. Ayon, okay siya. Sunod naman ay iset natin ang difference na 1.6 volts para sa turn-on voltage na 12.8. Pindutin ng 2 beses magkasunod ang right button. Iset ang difference. Ayun, okay na. Ngayon naman, susubukan natin dagdagan ng output voltage na nating DC source. Kunwari ay nag-charge ng battery. Pansinin na pag umabot ng 12.8 volts, dapat mabuhay siya. At pag gumaba naman ng 11.2 volts, kunwari ay na-discharge na dahil buong gabi ay ginagamit, dapat ay mamatay siya. Itong light bulb natin ay may mahinang ilaw kahit naka-off pa dahil may kaunti o residual current na kahit paano ay dumadaloy pa din. Pero masyado naman itong maliit kaya wag dapat mag-alala. Nakita natin na umilaw na siya. Ngayon, ibaba natin ng 11.2 volts. Tingnan natin kung mag-off. Ayan, okay. Subukan uli natin kung mag-on kapag nag 12.8 volts. Dahan-dahanin natin para makita natin na sakto. Pag umabot sa level na yon, mag-on siya agad, walang delay. Tapos ganun din, ibaba uli natin ng 11.2 volts. Dahan-dahan para mag-off uli. Ayun, okay, working na maayos. Ibalik natin ang level ng DC source natin sa 12 volts. Ngayon, subukan naman natin ang timer or turn-on delay function niya. Pindutin natin ng 2 beses uli ang right button at iset ang 1 for 1 minute. Itaas natin ang output ng DC source natin uli para maabot ang turn-on voltage. Tapos, i-run natin itong timer. Ay fast forward ko na para hindi kayo mainip paghintay. Medyo na-delay ako ng ilang segundo bago napindot ito. Kaya mga 57 or 58 seconds, makita natin mag-turn on na ito. Ayan, mukhang malapit na, gaya na sabi ko, nahuli ako ng pindot. Kaya baka hindi saktong 60 seconds. Ayan, nag-turn on na siya. Bakit pa naglalagay ang karamihan o nagseset ng turn-on delay? Ang purpose ay para mas ma-charge pa siya. Kumbaga, kahit naabot na niya ang tamang level para mag-turn on, mas makakabuti kung madadagdagan pa siya ng karga bago tuluyang buksan uli ang output ng ating inverter.
Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli, mga Katek.